pang-aakit, ang mga laro, kailangan itong itigil. Gusto niya siya at walang mas magandang panahon kaysa sa kasalukuyan. Pinagmamasdan ni Kara mula sa kanyang p-phone habang binubuksan ni Dian ang kanyang pinto. Gumamit siya ng code na isinulat niya at umaasa sa Diyos na nakuha niya ito ng tama. Kailangan niyang pumasok sa kanyang apartment para maisagawa ang kanyang plano. Malibog siya at hindi makapag-isip ng maayos at kasalanan niya ang lahat. Sa tuwing nakikita niya ito, sasabihin niya ang hello sa malalim at panlalaking boses na mahal niya. Palagi niya itong tinitingnan sa mata kapag nakikipag-usap sa kanya at naku, hindi niya makakalimutan kung paano niya ginawang tinapay ang kanyang mahabang pangamba noong naghahanda siyang tulungan siya sa kanyang mga pinamili. Oh, oras na para tapusin ang mga laro at siya lang ang may plano. Ilang buwan na niya itong pinagmamasdan at naisip niya ang kanyang nakagawian. Kapag na-unlock niya ang pintong iyon, papunta na siya sa shower na nagbigay sa kanya ng 20 minuto para mag-freshen up, maghanda at pumunta sa kanyang lugar. Ang pag-iisip ng kung ano ang malapit nang mangyari ay ang kanyang dashing mula sa p-phone sa kanyang silid tulugan. Ngayong gabi, magiging masaya. Nag-i-enjoy siya sa kanyang shower nang marinig niya ang beep mula sa kanyang alarm. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang kamera at nakita niya ang magandang Kara. Nakayuko siya sa harap ng pinto nito na may dalang isang bag ng mga pinamili. Naisip niyang maling pinto ang napuntahan niya at sasabihin na sana niya sa kanya nang marinig niyang sinabi nito, ililibugan ko siya ngayong gabi. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sirain ang maldita na pintong ito. Oh, bakit hindi gagana ang nakakatuwang code na ito? Gusto niya akong suntukin. Naisip niya sa sarili, hindi niya maiwasang mapangiti. Kung gusto niyang suntukin siya, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin sa kanya, ngunit nahulaan niya na gusto niyang gawin ito sa kanyang paraan. Tungkol naman sa code, hindi na siya papasok, kailangang ilagay ang code gamit ang fingerprint niya para gumana ito. He chuckled again watching her. He hoped she know what she was doing because once he let her in, he had every intention of fucking her hard, but he'd let her play her game muna. Pinanood niya itong muling ipasok ang code at nagpa siyang i-unlock ito mula sa kanyang dulo. Pinagmasdan niya ang ngiting sumilay sa mukha niya at alam niyang magiging masaya ang gabing ito, victory. Binuksan niya ang pinto at nagsayaw ng mabilis bago pumasok sa unit niya. Naramdaman niyang nabasa ang panty niya sa pananabik. Iniwan niya ang grocery bag sa harap ng pinto nito dahil wala naman ito. Kailangan lang niya ng dahilan kung sakaling may makakita sa kanya. Pumasok siya at inilibot ang paningin sa buong unit nito. Gayunpaman, ang tanging silid na interesado sa kanya ay ang kwarto nito. Tahimik na naglalakad si Kara patungo sa kanyang kwarto, bumukas ang pinto at doon siya nakatalikod sa kanya. Siya ay isang malaki at napakarilag na lalaki na nakatakip lamang ng tuwalya sa kanyang baywang. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit nang maramdaman niya ang pagtulo ng kanyang katas sa kanyang binti, alam niyang kailangan niyang asikasuhin ang negosyo. Hindi pa siya naging ganito sa kanyang buhay at ang bagay na kanyang hinahangad ay nakatayo sa kanyang harapan. Hindi pa rin niya alam na nandoon siya. Huminga ng isang huling hininga, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang trench coat at ang kanyang bra, naiwan siyang nakahubad sa ibabaw. Nagpasya siyang iwan ang kanyang panty at heels. Naglakad siya palapit sa kanya sa pag-asang mahuli siya nang mabigla nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng kwarto sa likod niya. Narinig niya ang paghinga nito ng malakas at tumawa siya, game over. Siya ay naghihintay at pinanood siya sa pamamagitan ng kamera. Ang lakas ng loob niyang isipin na kaya niyang pasukin ang bahay nito at manligaw sa kanya, buti na lang may iba siyang dadating. Minahal niya ang isang matapang na babae, ngunit siya ay mas matapang. So, you want to fuck me, sabi niya, hindi tanong kundi isang pahayag. Nakikita niyang hindi niya inaasahan ito, ngunit makukuha pa rin niya ito, nasa kanyang lugar siya. Nakita niyang itinaas nito ang kanyang ulo at malakas na sinabing, "Oh, gusto kitang ligawan." Ngumiti siya, nasiyahan sa sagot na yon. Agad niyang ibinaba ang tuwalya sa kanyang baywang at sinabing, "Then come over here." Alam niyang dapat siyang matakot, ngunit lalo siyang natuwa. Gusto sana niyang guluhin siya, ngunit binalingan siya nito. She really didn't mind though as long as she was getting fucked.
Naglakad siya palapit sa kanya at pinagmasdan ang paglaki at pagkakapal ng kanyang titi. Oo, pinili niya ang tamang lalaki para sa trabaho. Pilit siyang hinila palapit sa kanya nang makalapit ito sa kanya at inikot siya upang ang likod nito ay nasa dibdib niya. Hinawakan niya ang kanyang dalawang kamay na bihag gamit ang isa niyang kamay at ikiling pabalik ang kanyang ulo para bumulong sa kanyang tainga. Hindi ito magiging malambot at matamis, ngunit sa halip ay matigas at madumi, mahal. Walang babala, hinubad nito ang panty nito sa katawan at ipinasok ang dalawang daliri sa kanyang puke. You are so wet, sabi niya habang hinihimas ang kanyang puk gamit ang kanyang mga kamay. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, sabi niya. Hindi niya maisip ang mga detalye. Ngunit alam niyang gusto niyang masiyahan. Inilipat ni Dian si Kara sa kama, kung kasiyahan lang ang gusto niya, kasiyahan ang ibibigay nito sa kanya. Alam niyang hindi niya namalayan na may mga tali siya sa kama, ngunit itinakda niya iyon para lang sa kanya. Nag-set up din siya ng ilang mga laruan para sa kanya, ngunit bet niyang hindi rin niya nakita ang mga iyon. Ang mga plano niya para sa kanya ay mahigpit na kasiya siya, ngunit kailangan niyang turuan ng leksyon. Madalang niyang tuklasin ang bahaging ito, ngunit ang narinig niya sa kamera ay nagkaroon siya ng mood na mag-explore. Inalis nito ang kamay sa kanyang puke at binitawan ang mga kamay nito mula sa kanyang likuran. Pumunta ka sa kama, utos niya. Ibuka ang iyong mga binti at braso ng malapad. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito, ngunit nawala ito sa isang iglap. Itinali niya ang kanyang mga binti at braso sa frame ng kama at tumingin sa kanya. She was a work of art, beautiful and patiently waiting to be pleased. Your little stunt made me miss dinner, Kara, and now I'm a starved man, sabi niya. Hindi inaasahan ni Kara ang lahat ng ito, gusto lang niyang ma-fuck. Hindi niya gusto ang nakatali. Ngunit nahulaan niya na bahagi ito ng pagkilos. Pero what would she know, hindi pa siya nakipag-sex sa isang lalaki. Sinigurado niyang iniunat niya ang kanyang puki gamit ang kanyang dildo bago nagsimula sa katawa-tawang paglalakbay na ito. Sinabi sa kanya ng internet na ito ay masakit at nangyari ito, ngunit ngayon ay handa na siya para sa isang lalaki. Ang lalaking ito, gayunpaman, ay naglalaan ng kanyang matamis na oras. Okay, nagugutom na rin ako, kaya pwede bang sipain mo na lang ako at makakain na tayo pagkatapos, narinig niya itong tumawa. Halatang may sinabi siyang nakakatawa. Kara, I plan to eat now, sabi nito habang humakbang papalapit sa kanya at isinubsob ang mukha sa pagitan ng mga hita nito. Lumabas ang dila nito at dinilaan ang clit nito at napabuntong hininga ito. Hindi niya inaasahan yon, ngunit ang sarap sa pakiramdam. Habang dinidilaan at sinisipsip nito ang kanyang puke, gusto niyang hawakan ang buhok nito, ngunit nakatali ang kanyang mga kamay. Dinilaan niya ang buong paligid ng kanyang puke, sinipsip ang kanyang clit, pagkatapos ay ipinasok ang kanyang dila sa kanyang puke. Pinalitan niya ang kanyang dila ng kanyang mga daliri at inilipat ang kanyang dila sa kanyang clit. Ginamit niya ang kanyang libreng kamay para laruin ang mga utong nito na nagpapatigas. Iginalaw niya ang kanyang ulo patungo sa kanyang dibdib at sinipsip ang bawat utong sa kanyang bibig na may parehong ritmo na kanyang dinadaliri ang kanyang puke. Matindi ang sarap, napaungol at nanginginig na siya, nasa bingit na siya ng orgasm nang alisin nito ang mga kamay sa kanyang puke at inangat ang ulo mula sa kanyang dibdib. Hindi. Huwag kang tumigil, malapit na ako doon, sabi niya. Muli, tumawa siya at sinabing, huwag kang mag-alala, darating ka ulit doon. Kung akala niya ay magiging mabilis ito, mali ang iniisip niya. Nakapikit ang kanyang mga mata, kaya naman, ginamit niya ang pagkakataong iyon para ilagay ang mga pang-ipit ng utong sa kanyang dibdib. Muli, nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito, sa pagkakataong ito ay dahil sa sakit ng mga clam. Alam kong nasasaktan sila, ngunit maniwala ka sa akin. Ito ay magdadala sa iyo ng sukdulang kasiyahan, sabi niya at nakita siyang napahinga ng kaunti. Pagkatapos ay ikinabit niya ang Aspen's vibrator sa kanyang puke. Pinitik ang switch at pinanood ang paglaki ng kanyang mga mata. Nasa kanya lang siya kung saan niya gusto. Ang pagtatakda ng panginginig ng boses upang kumaway, pinanood niya ang kanyang pagiging kasiyahan sa pamamagitan ng laruan at nagsimulang haplusin ang kanyang titi.
Nagpakawala siya ng mga ungol at hinaplos ang ulo mula kaliwa hanggang kanan. Alam niyang malapit na itong mag-comb. Kaya pinatay niya ang vibrator. The end. She yelled from frustration and he chuckled. Sa lalong madaling panahon, Kara, makukuha mo ang iyong kasiyahan. Labis na bigo si Kara. 2 beses niya itong pinigilan mula sa isang orgasm, ngunit may higit na kasiyahan sa paghihiganti. Kalagan mo ako diyan, sabi niya nang may kaunting lakas kaysa kinakailangan, ngunit oras na para kontrolin niya. Kinalagan muna niya ang mga paa nito, kinalas ang mga braso nito, at hinila siya nito sa kama na ikinagulat niya. Wala nang laro. Gusto kong lambingin mo ako ngayon. Walang sinuman ang magtatanong ng 2 beses. Binaligtad ni Dian ang kanilang mga posisyon at pinasok siya sa isang makinis at matigas na tulak. Dian. Napasigaw siya nang biglang bumagsak sa kanya ang isang instant orgasm. Paulit-ulit na nanginginig ang kanyang katawan habang si Dian ay patuloy na sumugod sa kanya. Marahan niya itong sinakal na iba sa matigas na ulo sa kanyang puke. Napaungol siya nang ilapat nito ang kanyang mga binti sa kanyang balikat upang tumago sa kanya sa mas malalim na antas. Isa pang orgasm ang yumanig sa kanya, ngunit hindi pa tapos si Dian. Inikot niya ito upang siya ay bumalik sa kanyang harapan. Gusto kong panoorin mo akong sinisiraan ka, sabi niya. At napansin niya sa unang pagkakataon ang full-length na salamin sa kanyang silid. Hinila niya ang mga braso nito pabalik at buong lakas na itinulak sa kanya mula sa likuran. Ito ay kung paano siya ay palaging nais na fuck. Naramdaman niya ang sarili niyang nag-cream ng kanyang titi. Pabilis ng pabilis ang pag-ulos niya at masasabi niyang malapit na siyang mag-comb. Dian, gusto kong i-comb mo ang aking bibig. Nang hindi nawawala ang isang matalo, lumuwag siya sa labas ng kanyang puki at pinanood siyang lumuhod sa kanyang harapan. Pinaplos niya ang titi niya saka inilagay sa loob ng bibig niya. Dahan-dahan niyang inikot ang dila sa ulo niya at nawala iyon.